Ayan, good morning everyone and welcome po sa ating daily morning devotional. And pagpasensyahan nyo na po ang aming setup dahil wala po kaming internet sa bahay. So, babanggitin ko po ang ating program for this morning. So, magkakaroon po muna tayo ng opening psalm and then susundan po ito ng opening prayer ni Sister Sam and then ay saka po natin mapapakinggan ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Brother Aldrin Nojola. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating tayo po ay dumako na sa ating opening song. Let's pray. Father in heaven, thank you for the wonderful night that you have given unto us and for bringing us again this morning. As we have our morning devotional, please guide us as we listen to what the speaker is going to say. Please help us to understand the message that is going to bring us today. Please help us to abide in our hearts and in our minds so that we may show it in our daily lives. And please for sins that we have committed against thee. And please continue to our loved ones who are not with us. And please help us to touch by the healing hands. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.
Good morning po. Ah, Ngayon ang ating devotional po ay may title na The Uprising of Rebellion, March 1. Our key text can be found in Isaiah 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins not here. Against the government of God. Before his fall, he was a covering cherub distinguished by his excellence. God made him good and beautiful, as near as possible like himself. Sabi na ang kasamaan ay nagsimula kay Lucifer, pero hindi siya ginawang masama dahil bago ang bago siya mahulog, bago yung buong drama sa langit, siya ay isang covering cherub, isa sa yung pinakamataas na posisyon na pwedeng matanggap ng isang angel. And siya nga ay ginawang perfect, kasing ganda at kasing lapit sa imahe ng Panginoon. Nothing is more plainly taught in Scripture than that God was in no wise responsible for the entrance of sin, that there was no arbitrary withdrawal of divine grace, no deficiency in the divine government that gave occasion for the uprising of rebellion. So yun, malinaw na sinasabi sa Bible na ang Panginoon or malinaw na makikita natin sa Bible na walang parte ang Panginoon. Hindi siya nagkulang, hindi siya nag-fail sa kahit anong bahagi ng kanyang paglikha, kung kaya't nagkaroon ng kasalanan, labas na yun sa Panginoon. Pero yun nga, nangyari ang lahat ng ito dahil ah, dahil nga kay Satan, dahil yun ay kanyang pinili. Ano, Hindi yun tinakda ng Panginoon, hindi yun walang defect si Lucifer nung siya ay nilikha. Ano, walang walang purpose kung bakit kailangang or para mangyari yung nangyaring rebellion sa langit. Sin is an intruder for whose presence no reason can be given. It is mysterious, unaccountable. To excuse it is to defend it. It would cease to be sin. Ano? So yun po, kaya makita natin na ang kasalanan talaga ay nanghihimasok lamang, ano, na sabi nga dito, its presence, no reason can be given. Walang rason kung bakit mayroong kasalanan. And, dahil nga hindi nga ito parte ng plano ng Panginoon. And, sabi nga dito, kapag in-excuse natin ito ay ating dinidepensahan. At kung meron man tayong mahanap na excuse for its existence, hindi na siya magiging kasalanan. So, tandaan po natin ito na ang kasalanan ay hindi natural na bahagi ng mundo. And ibig sabihin, hindi rin natural na bahagi ng tao ang kasalanan dahil tayo nga ay mga nilalang ng Diyos.
The first sinner was one whom God created. He presented under the figure of Tyrus, flourishing in might and magnificence. Little by little, Satan indulged in consultation. Though all his glory was from God, this mighty angel came to regard it as pertaining to himself. Ano po? And kung makita natin, diba, wala kasi naman kung hahayaan lang ng Panginoon na mangyari yun ang ano, 'di ba? For no reason at all. Na yung pinakamataas na angel niya ang magsisimula ng ganitong kaguluhan. Ano po, sa lahat ng kanyang mga nilalang. Yun nga, walang reason para magkaroon ng magkasala si Satan. Pero, yun nga, nabulag si Satan sa ng kanyang sariling kasama at sinimulan niyang isipin na yung luwalhati na na kanyang ah, ah, yung glory na meron siya ay sa kanya nanggagaling. Imbes na i-attribute yun sa Ama, sa kanyang sarili niya yun na-attribute. At sinimulan niyang gustuhin itaas ang kanyang sarili. Not content with his position, though honored above the heavenly host, he ventured to covet homage, due instead of God supreme in the affections and allegiance of all created beings. It was his endeavor to secure their service and loyalty to kontento sa kanyang posisyon sa langit. Siya ang may pinakamataas na posisyon para sa isang lalang. Ano po? Pero, imbis na ang Panginoon ang kanyang lalatiin, yung sarili niya ang gusto niyang lalatiin. So, makita natin dito na kung gaano talaga ka-selfish and self-absorbed si Satan. Kasi imagine, lahat na ay nasa iyo. Ano po? Bakit kailangan niya pang maghangad ng mas dakilang bagay, hindi siya nakontento dun sa kung anong meron siya. So, ngayon, nawala sa kanya yung lahat ng meron siya. Is he, Satan, not the first great apostate from God? So, yun nga, si Satan ang unang pinakatagilang tumalikod sa Panginoon. It is at Lucifer's throne that every evil work finds its starting point and obtains its support. So, yun, lahat po ng kasamaan ay yun nga, nagmumula sa trono ni Lucifer. Kasi yun yung nagiging basehan kung bakit tayo, kung bakit nagkakaroon ng kasamaan. So, yun po ang ating devotional. Makita natin dito na ah, ang Panginoon ay hindi nag-design ng kasalanan. Hindi niya inintend na magkaroon ng kasalanan ever. Pero dahil nga kay Lucifer, kay Satan, dahil sa kanyang makasariling ah, nagkaroon ng kasalanan. And ayun nga, 'di ba? Alam naman natin, nabasa natin kanina na ang kasalanan ay walang reason. Ito ay mysterious, ito ay
intrusive and hindi ito ikinakalugod ng Panginoon. And kung paanong ang unang great apostate ay nagkasala dahil sa kanyang sariling kasakiman or sa kanyang selfishness, ano, dahil sa yung sarili niya yung kanyang nakikita. Ganon yun din yung yun din yung pinaka-root din talaga ng kasamaan, ng evil. Yung di ba? Sinabi nila ano ang nasa gitna ng word na sin, letter I. So kapag dun tayo naka-focus palagi sa I, if it is always ourselves, pag lagi nating gustong itaas yung sarili natin, yun talaga yung nagko-cause ng ating kasalanan. Gaya nga ng kung paano nagsimula ang kasalanan ni Satan. So nawa po matutunan natin yung mga pagkakamali ni Satanas, dahil nasa atin na yung example na yung model na hindi na gayahin or tularan. So natin naging sa atin si Satan, salamat sa Panginoon, purihin ng Panginoon, kanya pang kinalaban ng Panginoon. Ano po? So, nawa po ay wag natin ulitin yung mga yon na pagkakamali at ah pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na binibigay sa atin. Lagi nating ibalik ang papuri sa Diyos at huwag natin yun i-attribute sa ating sarili at ipanalangin natin na ah, yung mga ganong kaisipan at mawala mula yun po ang ating journal this morning na mapambauti sa atin ay may napulot na mensahe at maisapuso at maisabuhay din po natin ang mga ito. Once again, good morning and thank you po. And maraming salamat po, Brother Aldri, sa mensahe na ibinahagi niyo sa atin sa umagang ito, sa amin sa umagang ito. And tayo po ay tumuha sa post
Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for guiding us uh, this morning, for the wonderful message that we have heard, and for the lessons that we have learned. May we be able to apply them into our hearts and minds and show them in our daily lives so that we may serve as beacons of light to those around us and become the children that you like us to be as well. May we be able to learn from the errors of Lucifer, and may we be able to take the opposite path from him and always attribute all the glory to you instead of ourselves. And please continue to guide and bless us throughout the rest of this day and keep us away from any possible harms and dangers. Please do the same for our loved ones who are with us, and thank you for always hearing us and our prayers. In Jesus' name we pray, amen. Once again po, maraming salamat kay Brother Aldri sa pagbahagi po ng ating mensahe sa umagang ito. At inaanyayahan po namin kayo na samahan po kami sa iba pa po nating online worship services para po mamayang gabi, para naman sa ating daily evening devotional. So, yun lamang po. At dito na po nagtatapos ang ating devotional sa umagang ito. Good day everyone and God bless.